Hello, hello, hello everyone! Andito tayo ngayon sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At ngayon sa pag-inom natin ng mainit na tsaa, as promised, pinangakuan tayo ni Brother Ronald last Monday na isasama na niya sa kanyang pagbabalik ang kanyang misis. Kaya kasama natin sila ngayon hapon, kasama rin si Alona Makainag. Hi! Hello po, Ate Gaines. So sabay tayo uminom ng tsaa. Naku, alam mo ba napaka-controversial ng ginawa na mister mo last Monday? Kasi ikaw ang laman ng aming kwentuhan at kailangan ngayon mapatotohanan. Alam niyo naman ang resurrection story natin, laging may patotoo, di ba? So hindi lang yung sabi-sabi, kung hindi, meron talagang resurrected Christ at yan ang kumalat sa buong mundo at ating pinaniniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. So unang tanong agad, hindi dapat pakilala ka ni Ronald. Ronald, ano bang tawag mo sa iyong misis? Ano po? Alona po. Alona. Ang sweet niya, no? Nanaya akong sabihin yung totoo. Sabihin mo na. Anong tawagan nyo pag kayo lang? Nung bata pa kami, mahal ko. Wow. Mahal ko. Paano naman siya sumasagot? Mahal ko din. So, ang saya-saya naman nito. Napanood mo yung episode nung nakaraang Lunes. Hindi ka ba na-shock, Alona? Sa kanyang mga revelasyon, may mga eksklusibo bang pasabog doon? Actually, lahat po yun, alam ko na po, prior to marriage po. Oo. So, malinaw na malinaw sa iyo ang lahat. Opo, Doctor. At hindi naman nagdalawang loob. Saan ba kayo nagkakilala ni Ronald? Bali, nung college po, pareho po kami working student sa McDonald's. Doon po kami nagkita, pero never po kami nagkausap niya. Siguro isang beses lang po. Talaga? Oho. Yung isang beses na yon, tinanong pa niya kung anong contact number ng kaibigan ko. Yun ang type niya. Bait-bait talaga ni Ronald, no? Iba yung trip niya, no? At ikaw pa napagtanungan. Pero Ronald, itong pagkakilala niyo sa McDonald's as a working student, mabait ka na ba? Ito na ba yung mabait na version mo? Hindi pa humasyado. Pero yan yung after na nung Japan. Hindi pa po. Hindi pa? Bago pa po ako magpunta ng Japan. Oh, so medyo mahaba pala. So Apo. kilala ka na rin naman niya. Apo. At alam na niya ang kalibre mo sa mga girls. Kasi kung dapat tanungan, ikaw naman, Alona, nung magkasama kayo as working students, wala ka namang crush sa kanya? Wala po. Naku, walang spark. Wala naman talaga. Wala So, pong spark. Walang spark. Wala po. Kailan mo nalaman na pwede pala siya? May ganon. Actually, nung natapos na po kami sa McDonald's, ako nag-work na, tapos siya po, galing na po ng Japan. Nagkahiwalay na po kami ng ano nun eh. Wala siyang kaibigan no, nung dumating na siya sa Pilipinas. Yung contact number ko na lang po ang meron siya. So, naka-receive ako ng call sa kanya, nangangamusta. O, sino na ba yung mga kasamahan natin? Nasaan na ba? Sabi ko, malay ko, wala na din akong contact. Tapos sabi niya, o sige, pwede ba tayong mag-meet? Sabi ko, o sige, wala naman akong ginagawa. So at that time, so nagkita po kami noon. Pero wala pa rin akong crush sa kanya. Nung nagkita kayong muli, friendship lang talaga yon, di ba? So ikaw, nung muli mong nakita si Alona, na talagang ibang-iba na syempre, taon na ang lumipas, may trabaho na siya, professional na rin siya. Anong una mong naramdaman nung nakita mo si Alona? Ano po kasi business-minded po ako dahil hindi ko na kinikita yung kinikita ko sa Japan. Malayo na po. So numbers ang nasa isip mo. So, nagnenegosyo po ako ng mga benta-benta, bibiling ko sa Quiapo, i-resale ko. Magaling ko siya mag-ahente. Kasi nasa factory siya Sabi ko, magaling siyang, pwede siyang partner. Tas, business partner. Business partner po, business partner. Talagang malakas po siya bumenta. Isang beses nga dahil nga dun sa partnership namin, pumupunta ako sa bahay nila. Minsan nakita ko, naka-short, ang ganda ng legs Ewan ko, baka pinakita talaga.
Parang pinakita talaga. Oy, sobra ka. Palagay ko, inaakit ho ako. Pumunta ka gabi, syempre, nakapambahay lang ako nun. Alam niya naman, lalaki, siyempre. So, ang saya-saya. Hindi ko na ho makalimutan. Nung pinakita niya yung legs na yun, hindi ko na ho makalimutan. So, na-attract ka na talaga, na-hook ka na talaga sa legs ni Alona. O ikaw naman, Alona, ano naman nakita mo sa kanya na kina-attract mo? Mabait siya. Mabait siya, tsaka mabola pa rin. Since bata pa ako noon, madali din niya ako nabola. Nakuha ka sa bulahan, Nakuha niya po sa bulahan. Pero ang ganda naman ng relationship nyo, working students kayo di ba? Ibig sabihin, nagpupursigi talaga kayo sa buhay. Tapos nagkahiwalay to pursue kung ano yung inyong mga kinakaharap. Tapos nung nagkita uli kayo, nag-develop kayo as business partners muna. So kabuhayan package pa rin yan, di ba? Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya at ikauunlad ng bayan talaga ang relasyon ng Ronald at Alona, di ba? Pero salamat sa legs mo, di ba? Na iset aside ang negosyo at ang tanging nakita ay ang pag-ibig niya sa'yo. So matagal ba ligawan? Medyo matagal din po. Kasi hindi naman nakakahiya din eh. Dahil barkada tapos kaibigan. negosyo ang pinag-uusapan. So kailan mo na talaga pinursu at sinabi mo, hindi ko na to pakakawalan? Mga patapos ko siguro ng 2 buwan. Desidido ka na talaga. Desidido na ho ako. So sabi mo, ano pang pambobola gagawin ko? Kasi effective eh. Di ba yun ang sagot niya eh, oh? O ikaw naman, paano mo naman sinagot si Ronald? Kasi at that time, wala talaga nanliligaw sa akin din eh. Parang siguro ito na yung gift ni Lord sa akin. Para nakakahiya lahat ng friends ko, may mga boyfriend, ako wala. O sige. So dala pala Ronald ng pangangailangan eh, no? Pero talaga namang abot-abot naman ang pasasalamat mo. Tingnan mo naman ang sinabi niya, siya na yata ang pinadala ng Diyos as a gift, no? At kumusta naman ang pag-aayos niyo ng inyong kasal? Sigurado, memorable ang inyong kasal. Opo. Sa umpisa ho, nagpakasal muna ho kami sa huwes eh. Parang secret married ho. Kasi may kinuha kaming bahay sa Cavite. Gusto ko nakapangalan na sa amin. So nagpakasal na ho kami sa So huwes. mga business-minded ho talaga itong bisita natin eh, no? Tapos yung kasal naman namin sa simbahan, nung pinresent ho namin sa parents namin, lahat ho wala na a-attend na lang sila. So wala settled na lahat. Settled na po lahat. Wala na silang masyadong iisipin. So ano ang sineselebrate yung anniversary? Yung church wedding o yung sa West? Sa church din. Yung sa church na. Ano ba anniversary ninyo? October 26 po. Ayan, October 26. So talagang taling-tali na siya sa'yo noon at hindi na makakawala talaga. So kumusta naman, ilan ho ang naging supling ninyo? 2 po. 2 lalaki po. So batiin mo naman sila. Hello, Kuya Polo and Kuya Klein. Malalaki na ba? Mga binata na po sila pareho. Pareho lalaki. Apo. Ano ba, nagmana ba kay Ronald o sa mami nagmana? Hati po eh. Hati talaga. Wala pang mga pamilya, bata pa ba? Ay, wala pa po. Mga girlfriends po meron. Girlfriend. So, ready na rin kayo na in the future, lalaki na yung inyong family. Sana po. Parang papunta na po doon. Ganun talaga, no? At looking forward na magiging lolos and lolas. Part kasi yan, di ba? Excited Pero na mga po batang-bata pa si Alona at si Ronald para matawag na lola no? Tsaka lolo. Mukhang hindi kayo magpapatawag ng lolo at lola. Pwede po. So, nung kayo ay nagkapamilya na, nagtuloy ka pa rin sa iyong profesyon. Pinayagan mo ba siya na i-pursue yung career niya? Opo, ano naman po hindi naman po kami talaga nawala. After naming sa McDonald's, no? Tapos iba-ibang trabaho, pareho kami naging banker. Nagtrabaho kami sa isang bank. Talaga? Opo. So, lagi kayong partner talaga. Sinundan po niya ako. So, ikaw ang nauna. Ako po nauna. Tapos sumunod siya. Opo. Ayaw mo talagang pakawalan, ano? Paano nung kasal na kayo?
Buti hindi kanya inawat. Hindi niya sinabing, oy Alona, tigilan mo na. Dito ka na lang. Hindi naman po kasi we are on the same wavelength. At that time, kailangan din namin magsumikap para matayo namin yung bahay na kinuha namin na lupa. So, yun. So, may mga dreams talaga na inaabot. So, sino naman sa inyo ang nanguna na gustong mag-couples for Christ? In-invite po kami. In-invite po kami. Hindi talaga namin, wala sa, ano namin yon sa radar. Wala, hindi po namin talaga iniisip. May nag-invite sa amin. Ninang natin sa kasal. Ninang namin sa kasal. So, malayo pa nga ho yun dahil nasa Paco kami, sa Quezon City yung nag-invite sa amin. Opo, pero pumupunta kami dahil tingin naman namin okay. Tsaka maganda naman, tingin naman namin maganda yung programa nila. So yan ang nag-strengthen, no, dun sa family life ninyo. Hindi lang sa married life but as a family din, di ba? Totoo po yun. Totoo Kasi po. napakaganda pong foundation ng tinuro sa amin. Siguro, dahil marami din kami individual differences eh. Sabi ko nga kay Ronald, kung wala tayo sa couples, baka naghiwalay tayo, no? Nako, may ganun talaga. Kasi opposite talaga kami in many ways. Talaga. So, at least nagkaroon kayo ng pundasyon sa Panginoon talaga. Opo. At nabanggit nga ni Ronald na nag-lay minister pa siya. At nagko-choir din ba kayo? At ikaw naman ay active din sa parokya. Opo, nauna po siyang naging miyembro ng lay minister. Wow, galing mo Ronald This time ikaw talagang nauna Pagkatapos po, sabi niya, try mo din. Sabi ko, sige, matagal ko na din gusto yan. So, pareho po kami ng community na pinaglilingkuran. Dual duty po kami, lay minister, and at the same time, nagko-choir din po kami. Ang galing, ang galing. Let us praise the Lord. Thank you. Thanks. So, wag natin palagpasin ang pagkakataon na ito na sa ganda ng kanilang kwento ay marinig natin our praises to God for a living hope. This is taken from 1 Peter chapter 1 verses 3 to 6. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who, through faith, are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. The word of the Lord. Thanks be to God. So may mga trials talaga along the way, pero ang naging pundasyon ninyo ay yung pagsisilbi na sa Panginoon eh. Natagpuan na kayo ng Diyos at kayo naman nagsilbi na, naglingkod na sa Kanya until the sad day, no? Yung sad fate na nangyari dun sa pagkakuryente. So bakit ka naman na nag-hip replacement? Bata ka pa. Oo nga eh. Ang sabi nga ng doctor, you are my youngest patient. Oo. Ang mga kasabayan ko po doon, nasa edad na 70, 77. So, I was diagnosed with osteoarthritis, wear and tear. Dahil nga yung inborn ako na mali yung formation ng hips ko. So, nung nagkaroon ako ng mild accident, natalisod po ako. From that day, hindi na ako nakalakad ng maigi. So, nagpa-check up ako. Actually, nung unang diagnosis sa akin na sabi ng doctor, possible na cancer of the bone. Talaga. Oo, parang na-shatter yung mundo ko dun eh. Sabi ko, hala, hindi pa ako ready, Lord. Ganyan. So, panay ang iyak namin mag-asawa. Tapos sinabi namin sa mga bata, until we opted to have a second opinion. So, na-meet ko yung doctor. May mga series of tests. Sabi nga, osteoarthritis. So double hip replacement agad yon. Sabay kagad. No? Normally, ang recovery period po nun is 4 months. Pero yung nangyari po yung accident, 1
month and 1 week pa lang po ako noon. Talaga? Opo. So, nauna pala yung crisis niya bago dun sa'yo, ano? So, parang pag-iisipin ho natin, eto, kalakas-lakas ni Ronald at sinabi niya talaga last episode natin na mag-aalaga nga sa'yo until dumating yung araw na yon ng trahedya sa inyong buhay. Recovering, tapos biglang eto yung nangyari. Pwede mo bang balikan yung alaala na yon na yung aksidenteng yon? Sabado po nangyari yon. It was January 6 of last year. Nagpe-prepare po kami. First time kong lalabas. Sana. Although with the aid of yung walker. Kasi hindi pa ako masyadong stable sa paglakad. Dumating po yung therapist ko. Sabi ko, Dad, mamaya na tayo ng konti. Magpapa-therapy muna ako. So sabi niya, sige, ako magtitrim muna ako ng puno. So natapos na yung therapy, nagtitrim pa lang siya. Umakyat na ako sa kwarto, na prepare na ako. When all of a sudden, bigla kong narinig na parang bomba, ang lakas, boom! May pagsabog talaga. May pagsabog, napakalakas na biglang nawala ng kuryente sa buong subdivision. So hindi lang bahay nyo ha, buong subdivision talaga. Nasa second floor po ako noon. Ngayon, biglang ang lakas ng kaba ko. Teka, nasa third floor nga pala si Ronald, baka may nangyari doon. Ang tagal kong umakyat kasi... Oo nga, recovery pa ako, tsaka yung pag-akyat ko, kailangan assisted ako. Nag-day off yung maid namin. So talagang dahan-dahan pa ako noon. Sabi ko, Lord, wag naman po sana. Lord, please, Lord, wag po. Pero kinukutubang ka na talaga. Pero ang lakas po ng kutob ko. And true enough, pagtingin ko sa terrace, nakahiga na siya, unconscious. Tapos ang laki-laki ng ulo niya. Sabi ko, Lord, please, Lord, spare talaga, my husband. Yung itsura niya, yung nag-expand talaga yung ulo. Opo, kasi dito yung impact niya, laki-laki ng ulo niya. Tapos nakaganyan na po siya, unconscious. Akala ko nga wala na. Pero malakas ang pananampalataya ko. Please, Lord, spare niyo po ang aking asawa. Isa po siyang inyong lingkod. Please, Lord, hindi pa ako handa. Panayandalangin kong ganun. Tapos finally, after 5 seconds, bigla siya naalimpungatan. Sabi niya, mainit, mainit. So, ang ginawa ko, pinaypayan ko siya ng tuwalya. Kasi yun ang hawak ko, tuwalya. Mali pala yun. Kasi para akong iniihaw. Bina-barbecue. Dapat pala yung tubig po. Dapat pala tubig. Hawak na tuwalya, para niya akong pinag-aapoy. Tama. Oo nga. Tapos sabi niya, dagdagan mo pa ng tubig. Di naman ako makagalaw masyado. Hips mo. Pero miraculously, nakapaglakad ako ng wala yung aid ko, mabilis. Nakakuha din ako ng tabo, konti-konti. Tapos sumisigaw na ako. Tulong. Kasi hindi naman ako makababa, sa third floor kami. Hindi ko kayang bumaba, hanap ako ng cellphone, tinawagan ko yung kakwire ko. Tapos, ayun, tinawagan ko din yung mga lay minister na alam kong merong connection sa barangay. Pinadala nila yung mga ambulance. Tapos nga, pagdating doon sa nakalock yung gate, lahat sila sumampa na lang para makapasok. Kasi hindi mo rin mabababa para buksan. Opo, hindi ko kaya. Tapos yung anak ko nasa second floor, naka-headset naman, hindi ako naririnig. Commotion. Finally, yung nakita na niya, ayun, nataranta din siya. Pero napaka-soft-spoken ng anak kong yun, yung panganay. Pero at that time, sabi niya, Mi, huwag kang mag-alala, Mi, boy si Daddy. Ginanon niya ako. So sabi ko, salamat Lord, alam ko, hindi niyo po siya babawiin sa amin. Malakas ang faith ko na bibigyan niya ng second chance ang asawa ko. So, salamat din sa mga taong tumulong sa amin, ang mga kasamahan namin sa choir, ang barangay, ang lay minister namin na konsihal doon. At naisugod. Sabi nga ng doktor doon seconds na lang. Talaga? Seconds na lang, hindi na niya makakaya yung sa lakas ng kuryente na binigay sa kanya. So, ibig sabihin, ikalawang buhay talaga, no? Ang ipinagkaloob sa'yo, Ronald. Opo, sabi nung doktor, 2 out of 10 daw po ang chances
So, isa ako dun sa dalawa. Oh, grabe yun, ano? At yung split second na yun, no? Napaka-crucial pala. Matter of life and death. Kaya lang naikwento rin sa amin ni Brother Ronald last Monday na nagkaroon din ng crisis kung puputulin ba o hindi. So, buhay na, okay na, nasa ospital na. Ikaw naman, anong desisyon mo talaga nun? Ayaw mo pa talaga paputol yung kamay niya? Honestly, ayaw ko po. Kasi alam ko na baka mamaya ma-depress siya. Napaka-importante ng kamay. Baka hindi niya kayanin. Opo. Yung feelings niya ang sinisafeguard ko. Sabi ko, whatever it costs, kahit na malaki ang gastusin natin dyan, isi-save natin yan. Actually, yung bunso namin at that time nasa Canada. So, 3 lang po kami sa bahay noon. Hindi ko sinasabi sa kanya na what May happened. nangyari, Opo. oo. Pero dahil nalaman ng pamangkin ko, shinare sa kanya. So, isa din siya sa mga decision maker. Me, wag mo papaputol. Oh. Pati mga kapatid niya. Ate, wag niyo papaputol kasi kawawa si kuya. Sabi ko, oo, ayoko din. Talagang hindi namin gini-give up. Talagang yung contact namin doon sa surgeon na very positive na isasalba niya. Yun ang kinokontak ko. Pero at the end, hindi na rin talaga naisalba. So, you had to give it up. So, paano? Di naputol na nga. Sa kanya, maganda yung naging disposition niya through the help of the Blessed Mother. So, ikaw naman, hindi ka ba na-depress na, naku, tong asawa ko, putol na? Nung una, parang shock din ako na hindi ko maintindihan mixed emotion. Thankful ako na buhay siya Oo. at na-lessen yung pain niya. And at the same time, worried ako, ano ba yung magiging life namin pagkatapos nito? Tama. What will be the new normal na kakaharapin namin mag-asawa? Kasi yung consequence, hindi mo pa alam di ba? Paano? Tsaka paano siya magko-cope, no? Opo. So mukhang dadating na ako dun sa favorite part ko. Gusto ko kasi malaman, na ano ba tong gadget? Ngayon lang ako nakakita kasi ng ganyan. Ito po yung Mayo Electric na tinatawag. Dito po kasi sa Philippines, yung mga available na gadget para sa kamay, wala pong function. Purely prosthetics lang po. Tama. So, yung anak ko na galing sa Canada, siya po yung naghanap. Ang hirap po humanap ng shoot sa budget na may function. Ayan, daddy, buksan mo. So, nagko-command po siya dito sa nerve niya. Ano po siya, tawag sa kanya Mayo Electric. Nakita nung anak ko yung isang British national sa Vietnam. Itong negosyo niya. So kinontak niya. Ito na pinakamura. Kasi po mahal yung iba mahal po. Millions talaga yung bionic Pinakamura arms. nila, mahal pa rin yun sa atin. So pumunta po kami ng Vietnam. In-arrange ng anak ko yun. Tapos yun po. So, nadidiktahan mo siya using your mind, tapos tatanggapin itong, yung parang nasa, bar niya? Ito po. Yung sinasabi niyo po using our mind, yun yung bionic. Ito po yung parang second class. Okay. Mayo. Ito naman po yung ang ginagamit naman natin dito, yung muscle reflex. Okay. Muscle reflex. So once na ginalaw mo po yung muscle mo, magre-react siya. Ika-calibrate na lang kung halimbawa malakas ka na yung muscle mo, madali mo na mapagalaw, mapapagalaw-galaw mo na siya at command. Pero mas maganda ho talaga yung bionic, kaya lang million talaga. Pero ito, napakaganda na nga nitong inyong pinapakita. Tsaka habang nakikita namin yan, parang lumalakas din ang loob ng lahat na may technology palang ganyan, no? Naabot kamay din nila. Pero syempre, ayaw naman natin na mangyari yon. Pero at least, may pangdugtong ika nga sa bagong buhay na hinaharap ninyo. So parang ang bilis-bilis ng adjustment mo, Ronald. Magiging hypocrite po ako kung hindi ko sasabihin na dire-diretso po na ganito o kasaya. Hindi naman siguro mga a few nights or siguro a couple of nights na biglang parang tumating sa akin na katulad nung nabanggit niyo po kanina
Kasi ginagamit ko yung kamay ko sa paglilingkod, tapos nawala. Parang gusto ko itanong. So, isang gabi po yun, nagdasal po ako at gusto ko itanong. So, talagang depressed po ako noon. Parang yun ang gusto ko itanong. Ginagamit ko kasi po, non-negotiable yung almost non-negotiable yung Sunday sa akin. Pag morning, kasi po hindi naman kami pupunta doon sa chapel ng magsisimba lang. Pupunta po kami doon alas 6 or alas 6:30. Siguro among other brothers, pero ako tsaka isang brother, talagang kami talagang religiously. Ayusin namin yon, set up namin, tapos uwi kami, ligo, tapos balik, naka-uniform naman ng LM or choir, ganyan. Nag-enjoy, pero gusto ko itanong, doon ginagamit, gano'n ha. So, isang gabi po, may iyak ako noon. Gusto ko itanong. Pag tingala ako, nakita ko siya nakapako, hindi ko na maitanong, nahiya na ho ako. Nahiya na ako. So, parang nagkaintindihan na po kami. Kamangha-mangha po, lolos and lolas, ang relasyon ng mag-asawang ito na si Ronald at si Alona sa ating Panginoon. Tama naman, talagang pag may pagdadaan ng krisis talaga, hard to explain, no? Pero tingnan nyo, dahil dun sa pag-asa na nakatanim dun sa puso, nakakamangha ka kasi nagdalang hiya ka. Hindi na pinahirapan pa nung makita mo ang ating Panginoong Jesus, siya nga nakapako. Ako wala na ipapako sa akin, lireklamo pa ako. Pero siya na natiling nakapako sa krus. So salamat sa mga inspirasyon ninyo at ang nakakatuwa, sabi mo nga may pagdadaanan, pero grasya ng Diyos na kinakaya mo at nagkaroon ng pagtutulungan para kahit papano maibsan naman na hindi ganun lang at hindi makaka-function yung kamay. Pero alam mo ninyo, dyan sa mga nakikita yung pictures, very active yung buhay ng mag-asawang ito. They travel a lot, di ba? Well-traveled sila, very sociable sila, nag-a-attend ng mga weddings and parties, di ba? Tapos nagbo-biking ka, tama ba, yes, Ronald? Yung iyong hobby, no? Kamay din yun, hindi naman pwede magbisikletang paalam. Tama ba? Soon enough, makakapag-bike ulit ako. Wow! Goal po niya. Talaga naman. So, getting there. Kasi gano'n naman, nako-compensate naman eh. Di ba? Kung ano yung kahinaan, may ibang parts of the body na pwedeng mag-compensate. So, yun lang. Ipinapaalam lang natin sa lolos and lolas that they were living a very active life. Kaya parang mabigat yon, di ba? Masakit yon na biglang, oops, cut tayo. Kasi nag-iba na yung path eh. Tapos kung kailan natagpuan nyo na yung Panginoon, tsaka naman dumating pa ito. Pero hanga kami sa katatagan ninyo. Hindi nyo lang tinanggap ang krus ng Panginoon. Inakap nyo pa ng dalawang kamay ang Panginoong ito. Nais nyo bang magbigay ng mensahe sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan din. Maaaring iba ang kanilang krisis, pero baka makatulong ang inyong mga pananalita sa kanila. Allow me to share yung one of my favorite verses from Hebrews 15 verse 3. God said, "Never will I leave you, never will I forsake you." Napakaganda nung pangako ng Panginoon. Yun lang panghawakan natin. Kailanman hindi niya tayo iiwanan. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Kapit lang tayo kung ano man yung mga napagdadaanan natin ng mga pagsubok. Lagi lang nating itaas sa Panginoon. Gagaan yan. Yun ang pangako niya sa atin eh. God is good. God loves us. Amen. Amen. At si Ronald? Hindi ko rin masabi na masarap, pero siya nakakaalam kung ano ang kailangan ko kung anong kailangan ko para
mapalapit lalo sa Kanya. So, nagtitiwala ako. So, hindi ko, walang, anong tawag dito? Walang pagsisisi. So, tinatanggap ko lahat. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At syempre, hindi natin pakakawalan ang mag-asawang Ronald at Alona sa panalangin, no? Sila ay mamumuno sa atin ngayong hapon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Living Lord, your love has held me and kept me through this suffering. Now, may your hope and healing lead me quickly to a place of restoration. O Lord, the oil of your healing flows through us like a living stream. We choose to bathe in these clear waters each day. We will keep our eyes on you and trust in you that we will fully recover. We give you all that we are and rest in your peace. We hold tightly to your promises. They are like a spring that overflows with goodness. We wait on you, Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Tunay nga na si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. We'll see you again next Monday. Happy Easter. Happy Easter.